Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, pupuntahan natin ang isa sa tatlong lungsod na isinumpa ni Jesus. Maligayang pagdating sa Chorazim. Aalamin natin ang nakakagulat na arkeolohiya ng lugar na ito, kabilang ang mga medusa, isang upuan ng mga mapagkunwari, at marami pang iba. At ito ay tumutulong sa atin na maunawaan kung bakit napagpasyahan ni Jesus na hatulan ang lungsod na ito. Kaya, at ngayon, kung handa na kayo, Simulan na natin! isinumpa ni Jesus ang tatlong lungsod, Capernaum, Betsaida at ang pangatlo, Chorazim. Sa aba mo, Chorazim! Sa aba mo, Betsaida! Dahil kung sa Tiro at Sidon ginawa, ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi, nakaupo sa sako at abo. Ngunit sa araw ng paghuhukom, mas magaan ang parusa para sa Tiro at Sidon kaysa sa inyo. At ikaw naman, Capernaum, iniisip mo bang itataas ka hanggang langit? Ibabagsak ka sa impyerno. Hinatulan ni Jesus ang tatlong lungsod na ito dahil nakita nila ang maraming himala ni Jesus. Malaking bahagi ng kanyang ministeryo ay dito mismo naganap. Ngunit ang mga lungsod na ito, kahit na nakita na nila ang lahat ng iyon, hindi pa rin nila binago ang kanilang mga landas. Anong mga landas ang tinutukoy? Makikita rin natin yan ngayon. Pero ang una at pangunahing tanong na ating sasagutin ay kung ang lungsod na kinaroroonan natin ngayon, ito ba ang tunay na Chorazim na binabanggit sa Biblia? Isa ito sa mga naging malaking diskusyon sa arkeolohiyang biblikal. Mahigit 100 taon nang pinagtatalunan ng mga arkeologo kung ito nga ba talaga ang Chorazim na isinumpa ni Jesus. At sa wakas, natuklasan ng mga bagong paghuhukay ng mga arkeologo ang katotohanan. Sama-sama nating tuklasin ngayon ang Chorazim, at pagkatapos ay makikilala natin ang arkeologong si Ahya Tavor Cohen. Ang arkeologong nakatuklas ng katotohanan tungkol sa biblikal na Chorazim. Kaya, sumama kayo sa akin. Makikita natin kung paano ang mga bahay na ito, at sa totoo lang ang buong lungsod na ito, ay itinayo gamit ang mga itim na bato. Tingnan ninyo ang mga ito rito. Ito ay mga basaltikong bato, at may saysay ito dahil ang particular na rehiyong ito sa loob ng Galilea, pati na rin ang lahat ng burol ng gula, ay likas na gawa sa basaltikong bato. Kaya, ang mga tao rito ay hindi na pumupunta sa malalayong lugar para kumuha ng mga bato, kundi ginagamit nila ang mga materyales na nasa paligid lang. At makikita natin ang mga napreserbang sahig, pader, bintana, pero may isang bagay na wala rito. Ano ang kulang sa lungsod na ito? Ang mga bubong. Nasaan ang mga bubong ng mga bahay? Talagang ang buong pagkakagawa ng bahay ay mula sa lokal na batong basalt. Pero, ang bahagi ng mga bubong ay ginagawa sa ganitong paraan. Naglalagay sila ng malalaking troso ng kahoy mula dulo hanggang dulo. Sa ibabaw nito, nilalagay ang mas maliliit na sangha at sa ibabaw pa nito, dayame. At sa ibabaw pa nito, nilalagyan pa ng isa pang patong ng putik. At lahat ng ito ay pinagsisiksik. Kaya, ang ganitong uri ng pinagsiksik na bubong ay gawa sa mga organikong materyales. At makalipas ang 2,000 taon, ang mga bubong na ito ay matagal nang nawala, nabulok at naging bahagi na muli ng lupa. Dito sa Chorazim, mayroon ding mga bubong na gawa sa bato na sinusuportahan ng mga arko tulad ng nasa likod natin na yon.
Pero hindi rin sila nakaligtas sa mga mapanirang lindol ng Galilea. Pero kung iisipin natin ang panahon ni Jesus, karamihan sa mga bubong noon ay talagang gawa sa kahoy, dayami at putik. At ang ganitong uri ng bubong ay may arkeolohikal na kaugnayan sa isa sa mga himalang ginawa ni Jesus sa isa sa mga lungsod na isinumpa. Kung babasahin natin sa Biblia ang himalang ginawa ni Jesus sa Capernaum, ang pagpapagaling sa paralitiko, maalala natin ang kwento mula sa simula. Si Jesus ay nasa Capernaum na sa kasagsagan ng kanyang ministeryo, at ang mga tao ay dumadagsa sa kanya at humihiling na mapagaling. At may isang lalaki na gustong mapagaling ni Jesus. Pero siya ay paralitiko. Siya ay nasa isang higaan. At ang kanyang mga kaibigan ay hindi makalapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. At ano ang ginawa nila? Umakyat sila sa bubong ng bahay, tinanggal ang isang bahagi ng bubong at ibinaba ang lalaking ito kasama ang kanyang higaan. At ang lalaking ito na ipinasok na nakatali sa higaan sa butas ng bubong ay lumabas na naglalakad sa harap na pintuan ng bahay. Pero tingnan ninyo, kung ang buong bahay at bubong ay gawa sa bato, hindi nila ito madaling matatanggal. Pero kung gawa sa kahoy ang bubong, dayami at putik, oo, madali itong matanggal. At madali rin itong ayusin pagkatapos. Pwede nila ayusin ulit ang bubong na iyon. Hindi naman sila nagdulot ng malaking pinsala sa bahay. Dahil maari maging isang insulto yon, humiling ng himala sa pamamagitan ng pagdudulot ng malaking pinsala sa ibang pamilya, sa bahay ng isang tao. At sa totoo lang, ang karaniwan dito taon-taon ay dahil sa panahon ng tag-ulan, nagsisimulang matanggal ang ilang bahagi ng putik sa mga bubong na ito. At nakasanayan na nilang mag-ayos ng bubong taon-taon. At dahil dito, ang ganitong uri ng bubong na meron dito sa lungsod, dito sa Chorazim, ay siya ring uri ng bubong na meron sa bahay sa Capernaum at pati na rin sa Bethsaida. Paano kung maaari kang magdala ng bahagi ng kasaysayang biblikal mula sa bundok ng templo? Araw-araw akong naglalakad sa mga sinaunang kalye na ito. Sa Jerusalem, hindi lang inaalala ang pananampalataya, nararamdaman mo rin ito. Ngayon, maaari mo na itong hawakan. Noong dekada 90, iniligtas ng mga arkeologo ang lupa mula sa dating kinatatayuan ng bundok ng templo sa Temple Mount Sifting Project. Hawak ko mismo ang buhay na koneksyon sa kasaysayang biblikal. Ang Temple Mount Soy lang ang otorisadong magpatunay at magbigay ng sertipikasyon dito. Mahal, ito ang regalo ko sa kasal para sa iyo. Ito ay simbolo ng pagmamahal ko sa iyo at ng ugnayan ng pamilya natin sa Diyos. Sana lagi kang paalalahanan nito ng pananampalatayang gumabay sa ating pamilya. At ngayon ay magiging bahagi na ng tahanang bubuuin mo. Bawat piraso ay may nilagdaang sertipiko. Patunay na kabilang ka sa iilan lang na magkakaroon ng ganitong yaman. I-click ang link sa description o iscan ang QR code para makuha ang iyong buhay na koneksyon sa kasaysayang biblikal. Para sa aking mga tagasunod, saan ka man naroroon, libre ang papapadala. Shalom! At ngayon, balik na tayo sa video. Pero ano ang pinagkukunan ng kabuhayan ng lungsod na ito? Ano ang kanilang ikinabubuhay? Hindi ito isang lungsod ng mga mangingisda, gaya ng Bethsaida at Capernaum, na parehong nasa tabi ng dagat ng Galilea na makikita natin sa likuran. Ang lungsod na ito ay may ibang ikinabubuhay na gusto kong ipakita sa inyo. Halika, sumama kayo sa akin. Ang lungsod na ito ay nabubuhay sa agrikultura. Nagtatanim sila ng mga dekalidad na butil, pati na rin ng ubas para sa paggawa ng alak. Pero ang pangunahing pinagkakakitaan ng lungsod ay ang paggawa ng langis ng oliba. At ngayon ay nasa loob tayo ng isang pabrika ng langis ng oliba mula pa noong panahon ng Biblia. Makikita natin dito ang pangpisaan ng langis ng oliba, kung paano ito gumagana noon. Sa lugar na ito, dito nila nilalagay ang lahat ng oliba. At pagkatapos, pinaikot ang malaking batong ito sa ibabaw, dinudurog ang mga oliba at gumagawa ng ano? Ano ang lumalabas mula sa prosesong ito?
Hindi ito langis ng uliba, mga kaibigan. Isa itong halo ng balat, buto, at langis ng uliba. Lahat magkahalo. At pagkatapos, inaalis nila ang lahat ng ulibang iyon na literal na piniga. Nilalagay nila ito sa malalaking basket. At ang basket ay nagsisilbing parang salaan, parang filter. Dito, ang mga basket ay pinapatong isa sa ibabaw ng isa pa. At pagkatapos, may malaking kahoy na may mga pabigat na bato, pinipiga ang mga basket na iyon. At doon na, tumutulo ang langis ng uliba. Makikita natin dito, mga kaibigan, ang kanal na ito ang kumukuha ng langis ng uliba at dito ito bumabagsak sa loob. Ito ang lugar kung saan iniimbak ang lahat ng langis ng uliba. At ang Khorazim ay kayang gumawa ng hanggang 15 toneladang langis ng uliba bawat panahon. At ito ay nagdudulot ng malaking yaman para sa lungsod na ito. Ang tatlong lungsod na isinumpa ni Jesus, Khorazim, Bethsaida, at Capernaum. Ang mga ito ay nawasak at nasa guho na sa loob ng maraming siglo gaya ng nakikita ninyo. Ang tanging mga naninirahan dito ay ang mga Sphane Sela, ang mga Damones Ducabo, na sila ang mga munting hayop na ito na namumuhay sa pagitan ng mga bato. At ang tanging mga tinig na naririnig natin dito na sumisira sa katahimikan ay mula sa mga grupo ng mga peregrino at turista na pumupunta rito upang alamin ang nakaraan ng mga lungsod na ito. Tingnan ninyo ang gusaling ito. Medyo kakaiba kumpara sa mga nandito. Makikita natin ang ilang mga hagdan na pababa at parang isang uri ng pool na puno ng tubig. At sa totoo lang, hindi ang mga nagtatrabaho dito sa pambansang park ang naglagay ng tubig dyan. Ang sistemang ito ng tubig mula pa noong panahon ng Biblia ay gumagana pa rin hanggang ngayon. Talagang kamangha-mangha. Pero ano nga ba ang imbakan ng tubig na ito? Hindi ito tubig para inumin. Sa halip, isa itong mikve, isang ritual na paliligo, isang paliligo ng paglilinis ng mga Hudyo. At linawin natin, hindi kailanman kinondena ni Jesus. Hindi siya nagsalita laban sa mikve. Gayunpaman, itinuturo ni Jesus na ang tunay na mahalaga ay hindi kung ano ang pumapasok sa katawan o ang panlabas na bahagi na nililinis. Ang mahalaga ay kung ano ang lumalabas mula rito. Ano ang silbi ng mga tao dito sa Khorazim noong panahon ni Jesus na palaging nagpapadalisay, nagsusuot ng malilinis na damit pero pagkatapos ay umaalis dito at ginagawa? Diyos lang ang nakakaalam kung ano. Kaya nga, ang paglilinis sa lungsod na ito ay madalas panlabas lamang, ngunit kung ano ang nasa loob. Hindi naman palaging tugma. At ngayon, pupunta tayo sa pinakamahalagang lugar sa lungsod, ang sinagoga. Dahil alam natin na nagturo si Jesus sa sinagoga ng Khorazim. Hanapin natin ito. Dito makikita natin ang pinakadulo ng gusali na pinakahanga-hanga sa lungsod. Ito ang sinagoga. Pero mayroong kakaiba. Siguro masasabi nating mayroong mali sa lugar na ito. Tingnan ninyo na lahat ng mga batong ito, lahat ng ipapakita ko sa inyo dito sa labas, ang mga batong ito ay dating nasa loob o sa harapan ng sinagoga. Walang duda, bahagi talaga ito ng sinagoga. Pero halika kayo rito. Tingnan ninyo ng malapitan. Makikita natin dito ang mga larawan ng tao at marami pa. At ang tanong ay, anong ginagawa ng mga larawan ng tao sa isang bahay-sambahan ng Diyos? Malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia, huwag kang magkaroon ng mga imahen. Pero kung iniisip ninyong kakaiba ito, hintayin ninyong makita kung ano ang nasa isa pang batong ito. Kung lalapit tayo ng kaunti pa, makikita pa natin ang iba. Isang muka. Tingnan ninyo dito, mga kaibigan. Ito ang mukha ng isang babae. At sa paligid nito, may kakaiba. Ito, mga kaibigan, hindi ito araw. Ito ay isang medusa. Oo,
Ang Medusa mula sa mitolohiyang Griego-Romano, isang babae na may buhok na ahas. Lahat ng tumingin sa kanya ay nagiging bato. Mga kaibigan, anong ginagawa ng isang paganong mitolohiya sa isang sinagoga? At ang sagot ay, hindi kami sigurado. Pero baka ito ay konektado sa pinakapuso ng mga tao sa lungsod na ito. Isang esensya na hindi lang siguro nakatuon sa Diyos, kundi baka nasanay na rin sa iba pang mga imahe at, marahil, nasanay na rin sa idolatria. Kaya, marahil, ito ang maliit na paliwanag sa ating nakikita. Pero ngayon, pumasok na tayo sa sinagoga. Bago pa magpatuloy ang malakas na hangin na ito, tuklasin natin kung ano pa ang mga mali sa lugar na ito. Ang sinagogang ito ay napakagarbo at marangya. Mayroon pa nga itong 2 palapag, at pati ang loob nito ay inukit ng napakadetalye. At dito rin, nakakati sila ng mga representasyong pagano sa mga bato. At tingnan din ninyo kung ano ang natagpuan sa sinagogang ito. Isang luklukan ni Moises, isang upuan ni Moises. Ang ganito uri ng upuan ay matatagpuan sa mga sinagoga mula pa noong panahon ni Jesus. At ito ang upuang may karangalan sa sinagoga, para ito sa mga pinakamayayamang tao. Ang mga mahahalagang tao, marahil mga bisita mula sa labas ng lungsod, ay maaring umupo sa upuang may karangalan. At lahat dito ay maaring makita siya na nakaupo sa espesyal na upuan. Gayunpaman, ikinuwento sa atin ni Jesus ang tungkol sa upuan ni Moises at higit sa lahat tungkol sa mga umuupo rito. Sabi ni Jesus na dapat nating pakinggan ang kanilang sinasabi, ang kanilang mga itinuturo, ngunit huwag tularan ang kanilang ginagawa. Kaya't nagsalita si Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Sa upuan ni Moises umuupo ang mga eskriba at mga pariseo. Kaya't gawin at sundin ninyo ang lahat ng kanilang sinasabi sa inyo. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang mga gawa, sapagkat sinasabi nila ngunit hindi nila ginagawa. Si Jesus, literal na tinawag silang mga mapagkunwari. Dahil nandito sila na nagsasalita tungkol sa mabubuting gawa. Tungkol sa kawang gawa, sa tamang paraan ng pansunod sa batas. Pero sa loob, sa kanilang sariling mga buhay, madalas nilang ginagawa ang kabaligtaran. At marahil, ito, isa sa mga malaking problema ng Chorazim. Ang lungsod na ito ay nakikinig sa mga salita ni Jesus, nakikinig sa kanyang mga turo, tulad ng minsan na sila rin ay nakikinig sa mga sinasabi mula sa luklukan ni Moises. Pero hindi nila binabago ang kanilang mga landas. Dumaan dito si Jesus. Gumawa si Jesus ng napakaraming himala, pero hindi sila nakinig. Si Jesus, walang duda, ay napunta sa sinagoga ng Chorazim. Pero ito ba ang sinagogang iyon? Ang mga arkeologo. Matagal nilang sinabi na hindi ito ang sinagoga ni Jesus. Ang mga arkeologong nagukay noon sa sinagogang ito ay napagpasyahan na itinayo lamang ito noong panahon ng Bizantino. Ibig sabihin, mga siglo matapos dumaan si Jesus sa rehiyong ito. Kaya naman napagpasyahan nila na hindi nakarating si Jesus sa sinagogang ito. Na hindi siya maaring dumaan sa isang lugar na hindi pa naman naitatayo noon. Ngunit ang mga bagong paghuhukay ng mga arkeologo ay nagbabago ng pananaw na ito. At ang gumawa ng mga paghuhukay na ito ay ang arkeologong si Ahia Cohen Tavor. Shalom! Shalom! Ikwento mo sa amin kung ano ang natuklasan mo dito. Kaya ang trabaho ko bilang isang arkeologo ay maghukay sa ilalim, tumingin sa ilalim, dahil ang mga patong ay nasa ibabaw ng isa't isa. Ibig ko sabihin, kapag ang mga tao ay naninirahan sa isang lugar ng daan-daan o libu-libong taon,
nagkakapatong-patong ang mga gusali. Kaya kailangan maping tanggalin ang mga patong ng isa-isa para makarating sa mas mababang mga patong. At ang mga dating arkeologo na naghukay sa sinagogang ito ay naghukay ng ilang bahagi nito at napagpasyahan nila na walang mas naunang sinagoga. Pero hindi ito makatuwiran dahil alam natin sa bagong tipan na narito si Jesus at nagturo siya rito. Kaya dapat mayroong sinagoga dito dahil dito nagtuturo. At ang ginawa talaga namin ay naghukay sa ilalim ng sahig, naghahanap ng mga bagong natuklasan na maaring magturo sa atin tungkol sa isang naunang gusali na nauna sa kalauna na naging sinagogang Bizantino. Maari tayong tumingin sa mga arkeolohikal na paghuhukay ng iba pang mga sinagoga dito sa Galilea. At ang nakikita natin ay patong-patong na mga sinagoga. Halimbawa, sa Bundok Arbel, na isa ring napakahalagang lugar sa Biblia, mayroong sinagoga. Sa hindi malamang dahilan, ito ay nawasak o labis na nasira, kaya nila ito binaklas. At nagtayo sila ng panibago sa ibabaw nito, at isa pa sa ibabaw ulit. Sa Arbel, may 5 patong na mga sinagoga. At hindi lang ito ang nag-iisang halimbawa. Kaya ang naisip ni Ahia ay, kung dito may sinagoga, ang pinakaluhikal na lugar na magkaroon ng isa pang sinagoga ay sa ilalim ng ating mga paa. Pero muli, sinabi ng mga arkeologong tumating dito noong dekada 60 na sa ilalim ng sahig wala namang kahit ano. Mayroon lang talagang mga bato at mga tipak ng bato. Pero tama na muna ang usapang arkeolohiya at si Ahia ang unang totoong nadangat ng sahig na ito. At gusto kong siya ang magkwento sa atin. Dahil may mga naunang arkeologo na naghukay dito, una, kailangan naming iwasan ang anumang nahukay na nila at maaring nagulo na. At pangalawa, kailangan naming maging sobrang maingat. Dahil alam natin na ang mga sinagoga noong panahon ni Jesus ay mas simple ang pagkakagawa kumpara sa mga sinagoga sa mga sumunod na panahon. Dahil mas kahawig sila ng mga bahay kaysa mga templo. Kaya ang kailangan mong hanapin ay napakapinong at napakaliit na mga bakas. Ang natuklasan namin habang inangat namin ito ay una, ang sinagoga ay may 2 yugto sa loob nito. Ito ay nasira at itinayo muli. Kaya ibig sabihin, gaya ng sinabi mo, may mga antas ito na nagbabago. At ito ay nagbigay sa amin ng lakas ng loob dahil naisip namin, sige, kung may mga antas ito, baka may isa pang antas sa ilalim nito. Inalis namin ang antas na ito, bumaba kami sa isa pang layer. At ang natagpuan namin doon ay mga labi na nagpapahiwatig sa amin na ito ang lugar kung saan naroon ang sinaunang sinagoga. Ang bagay kasi, nung itinayo nila ang sinagoga na ito, 400 taon matapos si Jesus, kinailangan nilang gawin itong matibay. Tinanggal nila halos lahat ng naroon dati at nagtayo ng malalaking tipak ng batong asin para pantayin ito at natakpan nito ang anumang naroon noon. Pero sa loob ng mga batong yon, nakakita kami ng mga barya at mga piraso ng palayok. Bakit mahalaga yon? Dahil ang mga palayok at barya ay maaaring matukoy ang panahon. Maaari naming tukuyin ang petsa at sabihin, ito ay mula sa panahon ni Jesus. At meron akong barya dito Wow! na nahanap namin dito. At ito ay isang barya mula sa unang siglo BC, bago pa ang panahon ni Jesus. At ito ang makikita mo. Makikita mo na mayroong puno ng palma, may puno ng palma dito, at may trigo dito. At ito ay mula pa bago ang panahon ni Jesus. Ibig sabihin, may mga tao na rito nung panahong yon. At ito ang makikita mo sa ilalim ng sahig. Ibig sabihin, may mga labi tayo mula sa panahon ni Jesus at maging sa panahon bago pa si Jesus dito. Mga kaibigan, talagang naaantig ako. Humahawak ako ng isang baryang galing sa ilalim ng sahig ng sinagogang ito. At ang baryang ito ay mas nauna pa kay Jesus, kaunti lang bago kay Jesus, gaya ng sinabi niya sa atin. Ibig sabihin, may isang tao na nakalaglag na ng baryang ito at ito ay natabunan na noong panahon ni Jesus. At ito ay muling natuklasan ni Ahia at ng lahat ng mga arkeologo dito sa proyektong ito. Talagang kamangha-mangha. Hindi sapat na mayroon kang batayan sa pagtukoy ng panahon, mga palayok, barya, at iba pang maliliit na natagpuan. Kailangan mo rin ang arkitektura. Pero ang problema dito ay nung itinayo nila ang sinagoga, makalipas ang ilang siglo, sinira nila ang lahat. Kaya ang hinahanap natin ay mga palatandaan ng dating konstruksyon. Tama ang mga arkeologong naghukay dito noon. Walang mga pader sa ilalim ng ating sahig, pero makakakita tayo ng mga labi ng sinaunang sinagoga. At ito ang mga makikita natin sa paligid ng gusaling ito. Lahat ng detalye, lahat ng arkitektura na nakita natin mula sa sinagoga noon na sobrang pinaghirapan at inukit
tulad ng halimbawa ang Medusa. Natuklasan na ito ay mula sa panahong Bizantino. Ibig sabihin, ito ay pagkatapos ni Jesus. Ang totoong sinagoga no panahon ni Jesus ay mas simple talaga. Wala itong lahat ng mga dekorasyon at detalye na iyon. At dahil dyan, ngayon ay maghahanap tayo ng sabay-sabay. Tutulungan tayo ni Ahia na hanapin ang mga orihinal na bato ng sinagoga noong panahon ni Jesus. Pwede pa nga nating sabihin na baka nakita na ng mga batong ito. At narinig si Jesus nung nandito siya na nagtuturo o kahit papaano ay sinusubukang turuan ang mga taong ito. At makikita natin ang mga batong ito at makakakonekta tayo sa pagdaan ni Jesus dito. Kaya, pwede mo ba kaming tulungan? Pwede mo ba? O ba kaming tulungan hanapin ang orihinal na mga bato? Tara na. Sige, hanapin natin yon. Maraming salamat. Kaya isa ito sa mga artipakto na inaasahan natin mula sa unang siglo. Wow! Paano natin malalaman? Ito ang bahagi ng isang haligi. Hindi tulad ng mga haligi sa sinagogang Bizantino na mahahaba noong unang siglo, alam natin na hindi sila gumagawa ng mahahabang haligi. Wala pa silang teknolohiya nun. Hinahati nila ito sa mga piraso at pinapatong isa sa ibabaw ng isa pa. At makikita mo, ito ay isang maikling bahagi ng haligi. Kaya ito ay mula sa unang siglo. Pangalawa, makikita mo itong umbok dito. Ito ay karaniwan din noong unang siglo. Ginamit nila ang mga umbok na ito para buhatin at ilagay sa tamang pwesto. Kaya ito ay aktwal na bahagi mula sa sinagoga ng unang siglo sa Chorazim kung saan nangaral si Jesus. At hindi lang ito ang meron tayo. Meron din tayong kapital ng haligi na mas detalyado. At nandito lang ito. Tingnan natin. Tara na. Wow! Dapat mong isipin na ang haligi ay bumababa dito at narito ang bubong. At ito ay ibang-iba sa mayroon tayo sa Bizantinong sinagoga na napaka-dekorado. At ito ay typical muli para sa unang siglo at particular para sa mga sinagoga mula sa unang siglo. Meron tayo niyan sa Magdala, meron tayo nito sa Nobel, meron tayo niyan sa iba pang mga sinagoga mula sa unang siglo. Ngayon, may ilan pa tayong ibang mga haligi at mga ulo ng haligi na katulad nito dito sa paligid. Sa totoo lang, ang masasabi natin tungkol sa ulo ng haliging ito ay narinig ng batong ito si Jesus na magsalita. Tingnan niyo kung gaano kahanga-hanga na nakakonekta natin ang Biblia sa arkeolohiya. Sinasabi sa atin ng Biblia na pumupunta si Jesus sa Chorazim at alam din natin, ayon sa Biblia, na madalas mangaral si Jesus sa mga sinagoga. Kaya, ayon sa ating lohika, palagi nating iniisip na dapat may sinagoga rito mula pa noong panahon ni Jesus. Pero ang mga arkeologo, lalo na noong dekada 60 at bago pa, ay nagsasabi, hindi, walang sinagoga rito. At nakikita natin ang pag-unlad ng arkeolohiya. At ngayon ay kasama natin ang arkeologo, isa sa mga pinakakilalang eksperto sa Israel na nagkukwento sa atin. Gamit ang sarili niyang mga salita, mga kaibigan, hindi lang sa akin galing, na si Jesus ay narito sa literal sa sinagogang ito at na ang batong ito. Malamang narinig niya ang mga salita at mga turo na hindi palaging pumapasok sa pandinig ng mga narito. Pero narito siya noon. Sinubukan niyang kausapin ang lungsod, sinubukan niyang baguhin ang mga gawin nito. Pero gaya ng alam natin, sa pagtatapos ng kwento sa Biblia at pati na rin sa malungkot na katapusan ng lungsod na ito, hindi binago ng lungsod ang mga gawin nito. Kaya hindi lang ang sinagoga mismo ang mas nauna kaysa sa gusaling ito, meron tayong gusali mula pa sa panahon ni Jesus mismo. Alam natin na ang lungsod mismo ay mas nauna pa. Mga 120 taon bago pa si Jesus noong ikalawang siglo BC. Paano natin nalaman? Dahil naghukay pa kami sa paligid nito at mas nalaman namin kung paano nagbago ang bayang ito sa paglipas ng mga siglo. Kaya ang mga paghuhukay ni Ahia ang nagpatunay na mayroong sinagoga dito noong panahon ni Jesus. At ang lungsod ay mas nauna pa kaysa sa inaakala nila. At hindi lang yon. Napatunayan din niya na ang pagkawasak ng lungsod na ito nangyari sa isang panahon at sa paraang lubos na naiiba sa pinaniniwalaan ng mga arkeologo. Kaya nagdulot siya ng isang revolusyon sa mga pag-aaral tungkol sa katapusan ng pagkawasak ng Chorazim. At yan ang ipapakita namin sa inyo sa susunod na linggo. At magkakaroon ako ng pribilehiyong maghukay dito sa Chorazim.
kasama si Ahya. Kaya maghuhukay kami at gagamit ng isang bagay na personal kong hindi pa nagagamit sa mga paghuhukay na isang metal detector. Kaya huwag ninyong palalampasin ang aming bagong video na ipapakita namin sa inyo. Mga bagay na literal na kahit kami mismo ay hindi pa nakakita ng mga ito. Kaya sana ay nagustuhan ninyo at magkita tayo sa susunod na linggo. Shalom! Shalom!